Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Marami ring nagtatanong, Attorney, anong take mo doon? Ang taas daw ng net trust rating ni Sara, 31% daw. Hinihingi, gustong malaman ng ng mga viewers natin, followers at subscribers, yung ano daw bang take ko dito sa si Sara Duterte, ang taas ng net na trust rating, 31%. 31%. So sabi nila, Attorney Enzo, anong take mo dyan? Paliwanag mo nga. O di ibig sabihin yan, malakas si Sara Duterte. Kasi 31% ang net trust rating niya. Samantalang si PBBM, mababa. O, ano bang masasabi mo dyan, Attorney? Sa totoo lang, kadalasan naman talaga, mababa ang trust rating ng presidente kaysa sa vice president. Bakit? Kapag may nangyayaring mga problema sa bansa, kapag may nangyayaring mga problema, mabibigat na mga issue, hindi naman sa vice presidente yan isisisi. Isisisi yan sa presidente. Di ba? Kaya nga kahit nung panahon ni Gloria, Vice President si Binay, ang taas ng trust rating ni Binay. Bagsak si Gloria. Di ba? ganun talaga. Kasi kahit nung presidente si Erap, bagsak si Erap, mataas si Gloria, Vice President. Ganyan talaga yan. Kasi ang Vice President, hindi mo naman siya sisisihin sa mga nangyayaring problema ng bayan. Kasi hindi naman siya yung nakaupo bilang presidente. Ang presidente ang in command. So kung mayroong mga negative na nakikita ang tao sa patakbo ng gobyerno, hindi Vice President ang tinitingnan yan, ang President. Kaya pauna-unawa lang yan na mababa yung trust rating ng presidente, mataas yung sa vice presidente. Kasi ang daming problema ng bansa. Mataas na presyo ng mga bilihin, bagsak ang ekonomiya, itong korupsyon na to. Ano yan? Mabuti nga at hindi direct kay PBBM yung pagkaka-involve dyan sa mga korupsyon na yan. Kasi kahit papano siya ang nagpasimula niya na kalampagin yang sugpuin yang korupsyon, sa kanya nagsimula. Lalo na siguro kung hindi siya ang nagpasimula niyan, yung sinabi niyang mahiya naman kayo. Lalo na kung siya talaga yung natutumbok na pinakapasimuno niyan. Parang katulad kay Erap, katulad kay Gloria. Ito hindi. Siyempre nakikita rin yung presidente na pabayaan niya ito kasi siya naman ang presidente, pero hindi direkta sa kanya natutumbok kasi siya pa nga yung nanawagan na dapat managot ang lahat ng sangkot dito sa mga anomalyang ito. So, lalo na kung hindi ganon, di lalong bagsak ang trust rating ng presidente. Yung sobrang bagsak talaga. Anyway, itong si Sara ang pag-usapan natin. Bakit mataas ang net trust rating niya? Sa totoo hindi mataas. Hindi mataas, hindi naman nagbago pareho lang mantenido lang ang net trust rating kasi ito, tiningnan ko yung SWS. Mula July 2024 tapos September 2024, December 24 tapos January 2025. January, February, March, April, May, June. Mayroon yan ng 2025. Pag tiningnan mo yung much trust, ibig sabihin sobrang malaki ang tiwala. Ang mataas na panahon kay Sara Duterte na malakas ang tiwala, July 2024, 65%. July 2024, 65%. Ang much trust, ibig sabihin malaki ang tiwala. Ngayon, ang malaki ang tiwala sa kanya, 56 na lang. Di malayo. Ibig sabihin, hindi naman tumataas ang malaki ang tiwala kay Sara. Bumababa nga Kasi nung July 24, ang much trust sa kanya, 65%. Pero ngayong November 2025, 56%. So, ano to Pangalawa, noong June 2025 nga,
Ang match trust sa kanya, malaki ang tiwala, 61. June 2025. Ay ngayong November 2025, 56. So ibig sabihin, mas bumababa pa nga, hindi naman tumataas. Bumababa, hindi naman tumataas. O tingnan nyo uli Social Weather Station, Awareness and Trust Ratings of Sara Duterte. July 2024, 65%. O mataas yun. Tapos May 2025, 60% ang may malaking tiwala. June 2025, 61. Pero ngayong November, 56. Ibig sabihin, mas mababa pa nga compared sa May at June ng parehong taon. So, ang ibig lang sabihin dito, intact yung supporters ng Sara Duterte. Intact. Ngayon, bumaba yung kay Marcos. Bakit? Sa dami ng problema ng bansa, sa kanya sinisisi yun. Kaya bumaba ang trust rating niya. Pero yung trust rating niyang ibinaba, hindi naman nalipat kay Sara. Hindi naman nalipat kay Sara. Ang mahirap kung galing sa presidente yung binaba, napunta kay Sara. Ibig sabihin, tataas yung trust rating ni Sara. Hindi naman tumaas si Sara Duterte. Mas mataas pa nga yung May, 60%. Yung June, 61%. Tapos ngayong November, 56%. Totoo, mas mataas kaysa September na 53, pero may plus or minus 3 ito na margin of error. So ganun pa rin, pareho pa rin 'yan. Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, ang ibig lang sabihin nito, intact yung supporters ng Duterte. Which is aasahan lang naman natin 'yan. Aasahan lang naman natin 'yan na yung supporters ng Duterte hindi naman nagbabago, ganun pa rin. Duterte sila, diehard nga eh. Pero yung supporters ng Marcos, bumabawas. Pero hindi naman napupunta sa Duterte. Mas napupunta pa nga sa undecided. Ibig sabihin, kung may lumitaw, saka wala namang problema yan. Hindi naman kakandidato si PBBM sa 2028. Pag may lumitaw dyan na malakas na kandidato, halimbawa Leni Robredo, Risa Hontiveros o kung sino, at susuportahan yan ng lahat, yung Duterte, mantinido na yung supporters niya. As is na yan. Pero pag nagsama-sama na yung supporters ng Marcos, ng Dilawan, ng mga independents, tatalunin ang Sara. Kahit pa solid yung supporters ng Sara. Hindi naman siya nadadagdagan na eh. Yun na lang eh. Yun na lang. Kaya ito mga kabunyog, hindi naman, ang ibig lang naman sabihin nito, hindi naman tumaas yung kay Sara, hindi naman bumaba. Kumpara lang kay Marcos, mas mababa si Marcos kaysa kay Sara, which is acceptable or understandable. Why? Presidente ka eh. Mas ikaw yung sisisihin ng mga problema ng bayan. Kaya yung trust rating sa'yo bumababa. Pero, hindi naman bumaba si Marcos, pero yung mga nawala kay Marcos, hindi naman napunta kay Sara. Kasi mantinido lang si Sara Duterte. Mas mataas pa nga yung trust rating niya noong May at June ng 2025, which is 60% and 61% respectively. Ay ngayon, 56%. Anyway, ang ibig lang sabihin niyan, mantinido ang supporters ng Duterte. Which is expected dahil kaya nga diehard Duterte supporters eh. Pero, hindi tumataas. At, tandaan natin, kung titingnan dito sa trust rating, nung mga panahon ng January 2025, 49%. February 2025, 50%. Ito yung panahon na mainit yung impeachment. Si Sara Duterte nung mga panahon na yan, 49% nung January 2025 at February 2025, 50%. Pag binuhay na naman ang impeachment ngayon na January at February at mayroon na namang mga ebidensyang lalabas, lalo na sa joint bank accounts, babagsak na ito. Pababa na ito si Sara Duterte. Yan ang nakikita natin. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.